10 days ago. Hindi natin ito nagawa ng reaction video pero napag-usapan natin to. Kung matatandaan nyo, di ba sinabi ni Harry Roque na nang dahil sa pagkapanalo ni Donald Trump, si PBBM ang pinakamalaking talo. Bakit mga kababayan? Kasi magbabago daw ang pagtingin ng Amerika dito po sa Pilipinas pagdating sa issue ng West Philippine Sea. So ngayon, at sinasabi pa ng mga DDZ, mga kababayan, na ito daw pong si Duterte ang isa sa pinakamapalad at pinakamaswerte, mga kababayan, dahil nanalo etong si Donald Trump, dahil daw matalik na magkaibigan etong si Duterte at saka daw po itong si Donald Trump. At yan po ang sabi ni Harry Roque. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po dito sa teleradyo. Etong analysis nitong si Sir Ronald Llamas patungkol po sa nangyaring pagkapanalo nitong si Donald Trump at kung ano yung posibleng kahantungan ng Pilipinas sa pagprotekta nito sa West Philippine Sea. Ano po laban dito sa China. So ngayon pakinggan po natin ito. So kasama ho natin, kilalang political analyst, leading political analyst at dati pong presidential political advisor para pag-usapan po yung impact po ng US elections. Dito po sa atin pong bansa, wala pong iba, kundi, ipasok po natin, wala iba kundi si former Secretary Ronald Llamas. Hi Sec Ronald, welcome back to 8M. Magandang tanghali, Kong Terry, Alex, no? Hindi naman ako eksperto sa lahat. Mas eksperto sa akin si Kong Terry sa pag-ibig. Ay! Salamat. Salamat pala. Ganon. Okay, so ito po. E di syempre, ngayon parang almost a week no into knowing the results of the US elections. Talaga naman pong halos na nag-aaway-aaway na yung mga tao sa Amerika. Parang meron ng mga reports, sinasabi na ho ng ating pong Philippine ambassador to the US. Sabi, oy, kayong mga illegal, umuwi na kayo kasi parang hahabulin kayo ng bago pong Pangulo. So ano na ho bang, siguro, ano yung first take no, dito po sa pagkapanalo po ni President-elect Donald Trump sa Estados Unidos? Eto, pakinggan nyo na mabuti to mga kababayan kasi mababanggit dito yung sinasabi ng mga DDZ na malakas etong si Duterte dito po kay Donald Trump. Ano po, at si Duterte yung pinakamaswerte dahil nanalo etong si Donald Trump. Ipagpatuloy pa natin. Napakahalaga nitong eleksyon na ito dahil nasa gitna tayo ng isang climate crisis. Nasa gitna tayo ng dumadaming mga gera sa Middle East, sa Eastern Europe, at isang napaka-unprecedented tension dito sa ating South China Sea. Ikatlo ay napaka-polarized no nag-iisang superpower sa mundo, yung nag-iisang policeman of the world. Parang hating-hati sila. Sabi nga nung iba, parang civil war, no? After noong January 6 uprising. So napakahalaga nito. At itong pagkapanalo ni Trump ay napakahalaga rin dahil siya yata ang pinaka-powerful na presidente ng Amerika in recent modern history ng Amerika. Pero mo, hawak niya ang executive, hawak niya ang Congress, hawak niya ang Senate, hawak niya ang Supreme Court. So, tama yung sabi niya na may sweeping mandate siya. Ngayon, ito ba ay makakabuti sa mundo? Makakabuti ba ito sa Amerika? Yes and no. No? Dahil sa Europe, medyo ninenervyos na sila. Dahil paborito ni Trump yung Europe na balak niya ay aalis siya sa NATO kung hindi tataasan ng NATO yung kanilang military spending. At ang offer niya ay ibigay na ng Ukraine yung bahagi ng kanilang teritoryo sa Russia para matigil na yung gera. Sa Middle East, baka mag-escalate dahil suportado niya si Netanyahu at saka Israel na nag-expand ngayon beyond Gaza, Lebanon, at possibly Syria and Iran, magiging regional. No? Dito sa ating rehiyon, mix yan eh. Tingin ko, i-maintain niya yung ating posisyon sa freedom of navigation sa South China Sea. Bakit? 3 to 4 trillion ng global trade dyan dumadaan. Kung hindi niya bibigyan ng protection yan, tatamaan ang US economy. Tama. Kaya kadikit niyan yung ating victory sa UNCLOS. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, si Donald Trump kasi business-minded siya. Ang laging iisipin ni Donald Trump, mga kababayan, ay kung ano yung makakatulong at makakapagpaunlad sa Amerika at doon sa mga bansa na kaalyado niya. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, gaya nga ng sabi dito, 3 to 4 trillion yung dumadaan dito sa West Philippine Sea mga kababayan. Kaya ngayon,
ang gagawin niya, puprotektahan niya yung mga kaalyado niya, mga kababayan, na nakakasakop dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea. So ngayon, mga kababayan, ang mangyayari dito, i-maintain niya yung ginagawa na i-maintain niya yung ginagawa natin, mga kababayan, or yung pagtingin niya dyan sa West Philippine Sea na ginagawa natin ding pagprotekta po dito sa ating mga teritoryo. Kaya nga kung titingnan ninyo, 'di ba mas lalong naging agresibo ang Amerika sa pagprotekta sa mga teritoryo po natin at sa pagsama sa mga kasundaluhan natin dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, para protektahan yung pagmamay-ari nating teritoryo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kaya sa usapin ng West Philippine Sea, sa usapin ng South China Sea, tingin ko walang major na pagbabago. Tama. Mas ang pagbabago, baka sa Taiwan. Dahil sabi niya, Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ipagpatuloy pa natin. dedepensahan niya ang Taiwan. Katulad ng sinabi ni Biden last year, militarily, pero dapat ang mag-foot ng bill ay yung Taiwan. Pero mas mahalaga rito, yung kanyang nakaamba na trade war with China. No, yung mga iba Yan. rito na sinasabi, uy, magiging kaibigan ng China si Trump. Hindi totoo yun. Si Trump lamang, more than the Democrats, ang gustong taasan ang taripa, ang taxes sa mga Chinese products going to the US. No? Nasan ngayon yung sinasabi nitong si Harry Roque, mga kababayan, na nakawawa si PBBM dahil mas pahalagahan ng US ang China, mga kababayan, at magiging matalik na kaibigan ng Amerika ang China. Paano magiging matalik na kaibigan ng Amerika ang China kung tataasan ng Amerika ang taripa ng produkto ng China na pumapasok sa Amerika? Aber, yan, tanong ko lang naman yan sa mga DD-shit. Kasi sinasabi nila na nagbubunyi pa nga sila na nanalo itong si Donald Trump kasi nga daw, kakalimutan na ni Donald Trump at tatalikuran ng Pilipinas at mas pipiliin daw po na maging kaibigan ang China. Eto, maliwanag yung sinasabi dito ha. Hindi totoo yan. Tandaan nyo yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yun, whether that will be good or bad for the US is another thing. Pero yan yung kanyang gustong gawin. At lahat ng kanyang advisor, mula kay Vice President Vance hanggang sa mga susunod pa na mga cabinet secretary, paano nag-accomplish sila ngayon, betting puro anti-China. Oo, kaya tingin ko dito sa ating rehiyon wala masyadong difference. Mas ang magiging difference sa Amerika. Itong sinasabi niyang mass deportation, itong sinasabi niyang tatanggalin niya yung mga empleyado sa federal government. Yung mga DD-shit dyan aramdam ko naman na medyo masakit sa inyong marinig etong mga ganitong klase ng balita. Pero dapat niyong marinig yan para magising kayo. Lagi ko naman to sinasabi, walang problemang sumuporta kayo dyan sa mga politiko dito sa Pilipinas na pro-China. Pero tandaan nyo, bawal maging tanga. Tandaan nyo yan, mga kababayan, doon sa mga DD-shit dyan. Eto, maliwanag dito. Kahit kailanman, mga kababayan, hindi pwedeng maging kaibigan ng isang bansa, yung bansa na magtataas ng taripa sa kanilang mga produkto. Tandaan nyo po yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Dahil sobrang dami, no? Itong pag-weaponize niya ng mga Make America Great Again. Maraming tatamaan dyan. Mas dyan yung epekto. Ayun po no, Sek, kung babalikan natin yung first term nitong si President Trump, noong pong nakaraan, no, there were also attempts no, to strengthen yung relasyon po ng Washington with Manila. Pero noon kasi no, iba ang direksyon na gustong tahakin ni former President Rodrigo Duterte. Yan. How do you think will it be different ngayon po na ang presidente na natin ay si President Bongbong Marcos na alam naman natin, no, kumbaga yung openness po niya to in working with the United States? Well, naglabas na nga ng statement si Digong. Naglabas na nga ng statement si Bato. Kumpare daw niya si Trump. Naglabas na ng statement si Robin Hood Padilla. No? Lahat sila naglabas na ng statement. Parang presuming na importante pa rin sila kay Trump. Si Trump, transactional yan. Kung sino nasa poder, kakausapin. Sila yung presidente nun, kinausap sila. Tama. Pero ngayon, hindi na sila kilala niyan. No? Kaya yung wishful thinking nila na importante sila kay Trump or protektahan sila, hindi ko alam kung saang multiverse sila nakatira. Hindi nila kilala si Trump. No? Tama. Kaya tingin ko ay susuportahan niya si BBM. Halimbawa, sa kanilang mga commitment do sa ironclad
Mutual Defense Treaty, yung kanilang mga EDCA sites. Yan ay magpapatuloy. Whether that is good for us is another thing. Pero in terms of support, no, kay BBM, tingin ko magpapatuloy yan. Tama. Ibang usapin ng investments. Dahil ang problema sa investments ay yung ating comparative advantage. Sino mag-i-invest dito sa industry at saka manufacturing? Eto, tandaan niyo yung sinabi ni Sir Ronald Aliamas, mga kababayan ha. Si Donald Trump, talagang ano siya, by transaction mga kababayan, kung sino yung nasa puder, kung sino yung nasa pamumuno at presidente, siya yung kakausapin. Nung panahon kasi mga kababayan, eto tandaan nyo, nung panahon kasi ni Duterte, maayos yung pakikiusap sa kanila ni Donald Trump. Pero nung ginawa ni na Harry Roque, ni na Digong mga kababayan, inatake nila etong Amerika. Inatake nila etong si Donald Trump. Kaya nga kung makikita nyo, nung isang araw, di ba ipinakita ko sa inyo, yung sinabi ni Duterte dito kay Donald Trump. At ang naging sagot lang ni Donald Trump, walang problema. At least hindi sila magagastosan. Mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin, nung panahon kasi ni Digong, pasimplihin na lang natin yung paliwanag, mas pinili niyang maging solid na supporter ng China kaysa sumuporta at manimbang sa China at Amerika. Mas pinili niyang paboran ng China. Kaya naramdaman niyan mga kababayan ng Amerika. So ngayon, nananalo si Donald Trump, kitang-kita nyo naman biglang naglabasan yung mga pro-China ng sip-sip na gustong sumipsip dito kay Donald Trump. Kita nyo ba kung paano balahurain ni Harry Roque etong si Donald Trump nung panahon mga kababayan na sila pa yung nasa kapangyarihan. At sa tingin nyo ba mga kababayan, magugustuhan ni Donald Trump na tinatawag ang mga Amerikano, mga kababayan niya, na mga hipokrito? Mismong kay Duterte nang galing yan. Ngayon mga kababayan, since etong si Donald Trump kaibigang matalik ng nanay nitong si PBBM, mas kakausapin niya ngayon, at ngayon si PBBM ang presidente, mas kakausapin niya si PBBM kaysa kay Duterte. Kaya nga mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas na hindi nakilala ni na Donald Trump yung sinadigong na yan. Ang kilala na ni na Donald Trump yung mga nakaupo na ngayon sa posisyon katulad ni PBBM. Ano po, kaya yung mga nag-iilusyonado dyan na mga DD-shit at yung mga taga-suporta ni Digong at mga kaalyado, abay bawas-bawasan nyo ang pagiging ilusyonado ninyo kasi yung pinapangarap ninyo na matulungan kayo ni Trump at maisalba kayo dahil dyan sa mga kapalpakan ninyo, hindi na mangyayari yan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Manufacturing, no? Kabisado yan ni Kong Terry. Kung tayo pinakamataas ang kuryente dito sa rehiyon, kung tayo isa sa pinaka-corrupt dito sa rehiyon, pinakamahaba ang proseso para magtayo ng negosyo, di ba? At yung ating infrastructure na may doctorate dyan, si Kong Terry, ay huling-huli sa Vietnam, no? Huling-huli dito sa Malaysia. At malayo, nagsisimulang lumayo ang Indonesia. So, bakit sila dito mag-i-invest? Diyan sila mag-i-invest dahil okay ang infrastructure. Tama. Diba? At panghuli, yung ating educational system nag-unravel. Mahalaga yan sa mga investor na meron tayong skilled, educated workforce. Tayo ang pinakamataas ang learning poverty sa mundo. Tayo yung pinakamababa, at least number 4 na pinakamababa dito sa PISA report na ina-assess yung ating educational system. So, yan yung mas kailangan natin sa usapin ng investment. No? Lahat naman papasok if you build it. Kung wala yan, walang papasok. Tama. So ngayon mga kababayan, eto cut na natin dyan. At least sana nagising sa matinding katotohanan etong mga didishit na ito. Na pamula ngayon, pamula nung nanalo si Donald Trump, hindi nakilala yung sinadigong na yan. Kasi nga, etong si Donald Trump mga kababayan, since business-minded siya, ang mas kakausapin niya yung mga namumuno sa mga bansa, yung mga nakaupo, hindi yung wala na. Mga kababayan, kaya yung mga sip-sip dyan, na mga DD-shit na pro-China, abay magising na kayo sa inyong pananaginip. Baka nananaginip pa kayo. Ano po, so ngayon, eto pa yung ayaw makita ng mga DD-shit mga kababayan at ayaw nilang mabalitaan. Kasi gusto nga nila na si PBBM ay magmukhang talunan sa mata ni Donald Trump mga kababayan. Kasi nga BFF daw ni Donald Trump etong si Duterte. So ngayon, pakinggan natin ito pang isang balita na nakita natin na kung saan ayon po kay Secretary of Defense ng Amerika
na si Austin ng US ay mismong kinumpirma po niyang kasama sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US ang mga pag-atake sa West Philippine Sea. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Naniniwala si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na saklaw ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ang paglaban sa mga pag-atake sa mga sasakyang pandagat at eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Austin at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro, Sa madalit salita mga kababayan, mas tumitibay ngayon yung ugnayan natin sa Amerika. At kasama sa Mutual Defense Treaty mga kababayan, yung pagtulong sa atin ng US kapag inaatake yung mga sasakyan nating pandagat dyan po sa West Philippine Sea. So yan ba mga kababayan yung sinasabi ni Harry Roque na magbabago ang pakikitungo ng Amerika sa Pilipinas pagdating po sa pagprotekta sa West Philippine Sea dahil sa nanalo etong si Donald Trump? Ngayon ipagpatuloy pa natin. tuloy ang agresyon ng China sa West Philippine Sea kaya nababahala sila ukol dito. Tiniyak naman ni Austin, magpapatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at iba pang mga kaalyado upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific. Ayan! Ayaw marinig ng mga DD-shit yan yung mga salitang magpapatuloy ang pagsuporta ng Amerika. Mga kababayan, dito sa Pilipinas, ayaw nilang marinig yan. Kasi pag naririnig nila yan, mas lalo nilang napapatunayan na fake news yung mga pinapakinggan nila na katulad ni Harry Roque. Ito maliwanag Sinabi ng Secretary of Defense ng Amerika na magpapatuloy pa rin po yung pagsuporta nila dito sa Pilipinas pagdating po sa issue ng Indo-Pacific mga kababayan at dun sa mga kaalyado pa nilang bansa. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, isa sa pinakatamang hakbang na ginawa ni PBBM nung siya ay naging presidente ang patibayin ng ugnayan or pakikipag-ugnayan, pakikipag-alyansa dito sa Amerika at dun sa ibang mga bansa na inaway nitong si Digong. Bakit mga kababayan? Alam nyo ba yung isang halimbawa na maganda ang tingin sa atin ngayon nung mga bansang inaway nitong si Duterte? Tingnan nyo na lamang mga kababayan ng Indonesia. Yung kaso ni Mary Jane Veloso. Ano po, nang dahil sa pakikiusap ni PBBM, nang dahil sa pagtutok ni PBBM at pakikipag-usap ng maayos, kita nyo na isalba niya etong si Mary Jane Veloso mga kababayan. At eto, yung isa ding patunay na ngayon, sinasabi ng Secretary of Defense ng US na mas pagtitibayin pa nila ang pakikipag-ugnayan nila, pakikipag-alyansa nila sa atin para protektahan yung ating teritoryo. Ano po, partida mga kababayan sinasabi ng mga DD-shit na iiwanan na tayo ng Amerika pagka nanalo si Donald Trump pero mas lalo atang tumitibay yung alyansa ng Pilipinas sa Amerika. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. And let me say again that the Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, aircraft, or public vessels, including our coast guards, anywhere in the South China Sea. O yan maliwanag sa Secretary of Defense ng Amerika na mas pagtitibayin pa yung pakikipag-alyansa ng Amerika dito sa Pilipinas pagdating sa issue ng agawa ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China. Ngayon mga kababayan, ito pa yung isang balita na nakita natin na kung saan ito daw pong US troops natutulong sa Pilipinas sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni US Defense Chief Lloyd Austin mga kababayan. Ibig sabihin, meron ng tutulong sa atin, sa mga kusundulahan natin, dyan po sa West Philippine Sea na mga sundalo ng Amerika mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, naging aggressive etong China sa pag-atake, pag-water cannon, ng mga sasakyan nating pandagat dyan po sa West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, kinumpirma ng Secretary of Defense ng US na meron na silang mga sundalo na handang tulungan ng Pilipinas para protektahan yung ating teritoryo. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa kanyang pagbisita Yung mga DD-shit, huwag kayo masyadong umiyak. Kapag ka nasasaktan kayo sa mga balitang naririnig ninyo, katulad nito, huwag nyo masyadong dibdibin, may likod pa. Pagpatuloy pa natin. sa Palawan, sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III
na may mga Amerikanong sundalo na nakatalaga sa task force ayungin. Ayon sa US Defense Secretary, nakipagkita siya sa mga Amerikanong miyembro ng militar na kasapi sa task force at pinasalamatan sila sa kanilang pagsisikap para sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. Pinagtibay ng mga defense official ng Estados Unidos at Pilipinas ang koordinasyon upang tugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea kung saan patuloy na nahaharap ang Pilipinas sa agresyon mula sa mga barko ng China. Ayan mga kababayan, ito lang yung isang patunay na talagang ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika ay hindi po nagbabago. Ibig sabihin, bukod sa hindi nagbabago mga kababayan, mas lalo pang tumitibay at lumalalim yung alyansa ng Pilipinas dito po sa Amerika. Kasi mga kababayan, kung tutusin, mas ayos pa nga na maging kaalyado ang Amerika dahil hindi sila nag-iinteres or hindi nila pinag-iinteresan yung mga teritoryo po natin. Unlike sa China mga kababayan, na kahit kaalyado natin sila nung panahon na si Duterte pa ang presidente, talagang kitang-kita nyo kung paano sila maghari-harian dyan po sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. At kita ninyo kung paano nila agawan ng huling isda, yung mga mangingisda po natin. At kita nyo naman mga kababayan na nung panahon ni Duterte, aminado siya mga kababayan na isang salita lang ni Xi Jinping, minsan kay Xi Jinping pa siya humihingi ng consultation na ano pong gagawin nyo Mr. President. Isang salita lang ni Xi Jinping lumalambot, etong si Duterte. Unlike ngayon mga kababayan na hindi natin kinakailangan na makiusap at magmakaawa doon sa isang presidente na kaalyado natin para lang wag kuhanin at agawin yung teritoryo po natin.